Hello guys, sa video natin ngayon ay magre-repair tayo ng ating luggage. Nabasag po ito at ididikit natin ito gamit itong super glue at baking soda. So didikitan muna natin dito partially sa labas at doon tayo magko-concentrate ng matibay na dikit sa loob nito. Lagyan muna natin siya ng tape para temporaring mag-hold ng kanyang dikit hanggang sa matuyo siya. So dito sa loob, ito yung pinaka-crack niya. Didikitan din natin yan. So, ganito katindi yung damage niyan dito sa loob, no? Kaya kung super glue lang ang ilalagay natin, ay siguradong bibigay lang din ito. Kaya kailangan natin suportahan ito ng baking soda at yun yung magiging matigas at magiging kapit niya. So, dapat habang basa pa yung super glue, maglagay na tayo ng baking soda at i-absorb niya yan hanggang sa matuyo at tumigas ito. Pasensya na po kayo, ano? Alam kong mayroon pang ibang magandang paraan kung paano maglagay nitong baking soda rito. Pero dahil wala po tayong cameraman at sa kagustuhan kong may pakita sa inyo, ay malamang hindi maganda yung anggulo o hindi maganda yung pamamaraan kung paano ko ginawa ito. Pwede ko naman sana itong itayo pero malamang ay hindi nyo na makikita dahil wala nga po tayong cameraman. So, eto, patutuyuin na muna natin konti at uulitin na uli natin mamaya para mas matibay. Naglagay na ako ng masking tape sa kamay ko para ma-press ko itong baking soda natin para lumapat ng maayos. At para hindi dumikit sa kamay ko dahil mahirap tanggalin itong super glue natin pag dumikit sa kamay. So ipipress lang natin ito para lumapat ng maayos. Then tatanggalin natin yung excess tsaka papatakan uli natin ng ating super glue mamaya hanggang sa tumibay ito. A few inches later. So tuyo na itong unang nilagay natin. Tatanggalin lang natin itong excess ng mga baking soda at uulitin natin uli yung paglagay ng super glue. Maglalagay ulit tayo ng super glue. Kailangan malagyan natin ng super glue ang paligid kung saan nagkaroon ng crack para may pagkakapitan yung ating baking soda mamaya kapag nilagay na natin.
Okay, patutuyuin lang muna natin yan at babalikan natin maya-maya konti. Dito sa exterior part ng ating luggage, tinanggal ko na pala yung tape na nilagay natin at naglagay na rin ako ng panibagong super glue at nilagyan ko na rin ng baking soda. Pasensya na at hindi ko na ipakita dahil hindi ko napansin na hindi pala naka-record yung phone ko kanina. Pero anyway, ito na po siya at hinahantay na lang din natin yan na matuyo. A little later. So, tuyo na po ito at tinanggal na natin yung mga excess na baking powder dito sa loob nito at ganun din dito sa labas niya. So, ang ginagawa natin ngayon ay nililinis lang natin siya ng basahan para matanggal pa natin yung mga nakadikit na powder dito. Gagamit lang tayo ng sandpaper para mapantay natin itong mga uneven surface na gawa ng mga namumuong baking powder. Or baking soda pala ang tinutukoy ko. Pasensya na. At parang napansin ko kanina pa ako baking powder na baking powder. Magkaiba po yan. Dahil magkaiba daw ang chemical composition nun. Pasensya na po. So, palagay ko ay okay na ito at mukhang wala naman na siyang mga magaspang na portion kaya okay na ito. Ngayon, ang gagawin natin ay check na lang natin yung kabuuang finish niya. Bubuksan ko lang ito no, para ipakita ko sa inyo kung ano yung result ng pagkadikit natin dito sa loob. I-focus lang natin sa camera. Saglit lang po. So, medyo may nakatanggal lang dito na rubber niya, no? Pero, palagay ko okay pa naman ito. So, lilinisin lang natin itong mga natirang mga powder dito. Kailangan matanggal natin to no? Para makita natin kung maayos yung pagkadikit. So, saglit lang, no? I-focus ko sa camera para makita din ninyo. So, ito na yung finish natin dito sa loob. Mukhang maayos naman yung pagkadikit. At palagay ko hindi na natin to kailangang i-sandpaper, no? Kasi nakatago naman siya. So, matatakpan naman yan. At para hindi masyadong halata itong dikit na nilagay natin dito sa harap, ay pipinturahan na lang natin ito. So, maglalagay na tayo ng pintura. Tama-tama, mayroon pa ako natirang spray paint dito. Kulay black ito at glossy. Sana magkasya ito ano. Testing lang natin, baka nag-plug na yung nozzle. So, okay pa.
Patuyuin lang natin ng konti ito at maya-maya ay magsi-second coat tayo. A few inches later. So, nakapag second coat na tayo, no? Hindi ko na pinakita sa camera. So, ito na yung ating final result. Na-testing na natin ito at kasintibay na siya ng mga original na gulong niya dito na walang damage. So, pwede na natin gamitin ito.